Kailangan ba na araw-araw i-restart natin yung mga phone natin para maging mabilis, lag-free, and smooth yung experience? O hindi kaya at least linggo-linggo? Dapat ba talaga i-reboot? So yan yung pag-uusapan natin sa video na to. So nasa modern era na tayo, actually nasa advanced era na nga tayo pagdating sa ating mga tech, especially sa mga cellphones natin ngayon. Meaning, kailangan pa bang mag-restart? Ang short answer dito is no. Pero, may mga instances pa rin, may mga benefits pa rin pag nagre-restart kayo ng cellphone ninyo at least regularly. May mga articles na, may mga videos din about kung ano ba yung mga benefits ng pagre-restart ng phone. Pero even a simple research, may mga makikita na agad kayo. Like for example is nagki-clear siya ng memory, nagbo-boost ng performance, nag-i-improve ng battery life. Pagdating sa security is nagdi-disrupt ng cyber attacks, closes threats, resolve minor issues, and applies updates. Which para sa akin, ito yung pinakamadalas na reason ko kung bakit nagre-restart ako. Like for example, nung nag-update ako to iOS 26. Pero maliban doon, kung i-share ko lang din yung personal experience ko kung bakit ako nagre-restart ng phone. Usually dahil bagay yung apps, which hindi naman madalas na nangyayari sa iPhone, pero ayun nga, pag nangyari yon kahit anong gawin ko, ang only thing na nakakapag-fix sa kanya is by doing a hard restart. May mga time na nagugulat ako, wala naman masyadong naka-open na apps, no? Konti lang yung naka-open na applications, pero nag-overheat yung phone. Hindi naman naka-turn on yung data, hindi rin naman naka-turn on yung Bluetooth, pero sobrang init ng phone, nagkakaroon ng delay sa touches. Yun yung mga time usually na kailangan ko talaga mag-restart. Pero I think ang pinaka-worst doon ay yung time na nag-freeze yung screen. Ibig sabihin, walang gumagana, walang gumagalaw, and ang mahirap pa doon is dahil walang gumagalaw, even pindutin ko yung volume up and power button combo para lumabas tong slide to power off. Dahil nga nag-freeze yung screen natin, walang nangyayari. So, ang only thing na pwede kong gawin once na nangyari sa akin yung nag-freeze yung screen, gumawa or gawin yung pag-hard reboot. So, ano nga ba yung mga pinagsasabi ko na to? So, may tatlong paraan kasi para i-restart yung iPhone. Number 1 is by holding the volume up button plus the power button ng ilang seconds lang. Mag-a-appear dito, slide to power off, then may emergency call. Number 2 naman is pressing the up button, then pressing the down button. Hindi nyo hahawakan ha. Pipindutin nyo lang yung up, pipindutin nyo lang yung down, then i-hold nyo yung power button. So ganito. Volume up, volume down, then hold natin yung power button. So makikita nyo, mag-a-appear ulit dito, slide to power off, pero wala na yung emergency. So to be honest, hindi ko alam kung anong difference nito compared dun sa unang way. Tinry ko na siyang i-search pero walang specific reason maliban sa mga haka-haka or speculations. Pero I think para sa akin kung hindi lang siguro gumana yung first way, ito yung gagawin nyo. And yung pangatlong paraan, ito yung gagawin nyo once na nag-freeze na talaga totally yung phone niyo. Literal, wala na kayong magawa, wala kayong mapindot. Kumbaga walang gumagana sa phone kasi nga nag-stuck na siya, nag-hang, nag-freeze yung screen. Pero bihira lang to nangyayari. Pero kapag natsambahan ka nun, ito yung gagawin mo. Volume up, volume down, and i-hold nyo yung power button. Pero may konting difference. Pakita ko sa inyo. Volume up, volume down, hold power button. So ngayon, even nag-appear na yung slide to power off, i-continue nyo pa rin i-hold yung power button until mag-appear yung Apple logo. Ganon. So, ang tawag dito guys is yung hard reboot. Kumbaga, pag meron kayong laptop, ang katumbas nito is pag nag-hang na yung screen ng laptop, is i-hold nyo na yung power button hanggang mamatay yung laptop kasi wala na nga kayong magawa. Yung paraan na to is maganda na alam nyo pa rin kasi meron akong kaibigan na parang inantay niya pang malubat yung phone bago gumana. 2 to 3 times ko palang atang ginawa to kasi sobrang bihira lang naman na nangyayari sa akin na kailangan ko tong i-hard reboot. Pero ang naaalala ko is every after major software update nangyayari yun. So medyo humahaba na yung sinasabi ko pero ang pinakasagot dito, hindi nyo kailangan laging i-restart yung phone niyo pero at least regularly. Siguro yung every 2 weeks, sobrang dalas na nun. At least once a month is i-restart nyo yung phone para makatulong sa inyo sa pag-clear ng RAM. Lalo na pag iPhone, very limited lang yung RAM niya pero sobrang ganda kasi ng optimization ng iPhone. Kaya kahit maliit lang yung RAM, maganda yung pag-distribute niya ng applications. Pero kung nararamdaman niyo na parang overloaded yung RAM or yung parang sluggish na yung phone niyo or may mga
bugs, may mga glitches kayo na feel both sa applications and sa mismong phone, huwag nyo nang pilitin na mamaya gagana yan. So, i-restart nyo na agad yung cellphone nyo. Wala namang mawawala. So, yung cellphone natin, katulad lang din siya ng mga modern techs natin, like for example, itong Nintendo Switch. So, every after ako naglalaro, ang ginagawa ko lang naman dito is ini-sleep ko na siya. Then, hahayaan ko na siyang nakadock. And ganun din yung ginagawa ko dito sa Steam Deck. So, ito, like for example, ito, ongoing, meron akong nilalaro itong As Dusk Falls. So, ganyan yung ginagawa ko. So, habang naglalaro, i-sleep ko na lang siya para pag tinurn on ko siya, i-continue ko na lang agad yung game na nilalaro ko. Sa PS5 is nag-i-sleep lang din ako. Sa laptop, within the day, ganun lang din ginagawa ko. Actually, sa Nintendo Switch nga mapapansin nyo, wala ditong option to restart or to shut down, di ba? Ang meron lang is sleep mode. Kailangan is manually nyo pa siyang pipindutin dito sa taas para mag-trigger or lumabas yung ating power options to turn off or to restart yung ating system. Meaning yung mga devices na to is shutdown ko pa rin, lalo na pag may mga time na unresponsive sila, nagfi-freeze, or hindi nagpo-perform as expected. So ibig sabihin guys, sabi ko nga kanina, hindi naman siya totally kailangan sa ating modern devices, pero paminsan-minsan kailangan mo din sila ipahinga para ma-maintain nila yung magandang performance.